na pasyente o anumang medical equipment. Tila ginagawa umanong pampasaherong UV Express ang nabistong ambulansya na dumaan pa at hinarang sa EDSA busway. Paliwanag ng driver, nagkakatid siya ng mga pasaherong magpapacheck up sa mga ospital sa Metro Manila. Pero wala namang naipakitang pruweba ng hingan ng mga otoridad. Nakatutok si Joseph Morong. Rush hour ng umaga kahapon ang parahin ng Special Action and Intelligence Committee ng Transportation Department o DOTR SAIC ang ambulansyang ito na dumaan sa EDSA busway. Pero ambulansya nga ba talaga? Sa labas, kumpleto ng markings. May blinker pa pero nang usisain ng SAIC ang loob nito. Walang pasyente sa loob at ang mga upuan pampasahero. Kahapon lang ako nakakita ng isang ambulance na wala man lang stretcher, wala man lang oxygen tank, kahit nga yung medical kit wala kaming nakita. Nang tanungin daw ang driver ng umano'y ambulansya, naghatid daw siya ng mga taga Cavite na nagpapacheck up sa mga ospital dito sa Metro Manila. Ang kanyang pupuntahang mga ospital from Tanza ay PGH, San Lazaro at saka Fabella. Okay. Pero ang tanong ko dun sa driver, lahat ng ospital na naka-indicate doon sa trip ticket niya ay nasa Manila. Pero paano siya napunta at bakit siya napunta ng EDSA Santolan? Parang ang layo naman ng dinaanan niya. Meron daw siyang susunduin sa Medical City. Biglaan daw yung susunduin niya sa Medical City. Hinahanapan namin ng proof, kahit man lang text message, wala namang maipakita yung driver. Kaya huli ang peking ambulansya. Paliwanag ng SAIC, hindi porket ambulansya ay pwedeng dumaan ng EDSA busway. Hinaharang nila ito at hinahanapan ng mga trip ticket kung ambulansya ng gobyerno at request ng transfer kung pribadong ambulansya. Okay. Hindi naman kasi palalabasin ang isang government vehicle kung wala naman itong trip ticket o dispatch galing sa kanilang agency o kaya local government unit. Kung halimbawa galing sila sa isang ospital, itatransfer lang yung kanilang pasyente. Usually may may request na yan galing dun sa lilipatang ospital. Pero ang napapansin daw ng SAIC, tila maraming ambulansya tuwing rush hour sa umaga at sa hapon. Kanya-kanyang pamamaraan yung ginagawa ng iba. Pero hindi naman natin sinasabing lahat ay ganun ang ginagawa. Pero malamang na merong dumidiskarte para lamang makalusot. Kaya si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson gusto ng mas madalas na random check, lalo na pag rush hour para targetin ang mga peking ambulansya. Dapat daw hulihin, tanggalan ng mga lisensya at kasuhan ang mga driver ng mga ito. Ang Land Transportation Office o LTO manghuhuli din ng mga peking ambulansya. Kolorom, once na may sakay siya na pasahero at nagbabayad, kolorom yun kasi ambulance siya tapos may mga upuan. Sinasamantala nila dahil ambulance ang marking nila. Alam din ng Land Transportation Office o LTO na marami sa mga kolorum nag-aalok ng mga biyahe sa mga social media pages. Tatargetin din daw yan ng LTO. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mayroon umanong hawak si Congressman Leandro Leviste ng CCTV footage, pati ng video affidavit ni dating Palace Undersecretary Adrian Bersamin na mag-uugnay raw kay Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian. Pero ang palasyo, pinasinungalingan ng mga aligasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi lang daw basta written affidavit ang ginawa ni dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na mag-uugnay umano kay Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, gumawa rin umano si Bersamin ng video affidavit tulad ng ginawa ni dating Congressman Zaldico. Ang video hawak daw ni Batangas Representative Leandro Leviste, pero pagilinaw ni Tino, hindi niya nakita mismo ang sinasabing video affidavit ni Bersamin. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. Kwento na yan ni Leandro.
dahil sa bahay niya ginawa. Everything I'm telling you is of course hearsay. Di ba? Literally, dahil pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. Pero pinakita raw sa kanya ni Leviste ang CCTV footage ng pagpasok at paglabas ni Bersamin sa bahay ng batang kongresista. Merong CCTV footage na pinakita sa amin si Congressman Leviste of Adrian Bersamin going to his house, no, residence ni Leviste. Tapos magkasama sila, pumapasok at saka lumalabas ng bahay. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha sina Leviste at Bersamin, pero nauna nang sinabi ni Leviste na hindi siya magbibigay ng bagong pahayag at panoorin na lang daw ang mga sinabi ni Tino at Representative Egay Erice. Sabi ni Tino, hindi lang si Leviste ang may hawak ng tinatawag na Bersamin files. May kopya rin daw nito si Taal, Batangas Mayor Nene Bainto na kamag-anak ng mga Bersamin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng kanyang panig si Mayor Bainto. Pero bakit kaya hindi isinama ni Tino ang mga ito sa impeachment complaint laban sa Pangulo? Sagot ni Tino, atras abante raw kasi si Leviste. According to him, isang concern din niya kung bakit atras abante siya ay concern for Adrian Bersamin himself. According to him, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. Panawagan ngayon ni Tino, imbestigahan na ng ombudsman si Bersamin para malaman ang katotohanan. Pinabulaanan naman ng palasyo ang aligasyon ng korupsyon laban sa Pangulo. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Pero may katotohanan nga ba na may usapan nga sina Bersamin at ang Pangulo na binabanggit ng mga kongresista? Nakita niyo na po ba yung communication? Paano po natin mabibigyan ng katamang kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman po pa tayong nakikita? Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. May duda ang palasyo sa isang survey kung saan malaki ang agwat ng net satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pinakahuling survey ng social weather stations, nakakuha si Vice President Sara Duterte ng plus 28 net satisfaction rating, pinakamataas sa mga opisyal ng gobyerno. Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. Pero tila hindi matanggap na Malacanang ang resulta ng survey, lalo't naikukumpara ito sa negative 3 net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tanong ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa rating ng BICE. Kung ang susunod mong katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Dagdag ni Castro. So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Hinihingan namin ang reaksyon dito si Duterte at ang SWS. May po na rin si Vice President Duterte sa lagay ngayon ng bansa nang tanungin tungkol sa 2028 presidential elections. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon. Lubog na tayo. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo. Wala nang maayos na gobyerno. Magulo na ang bayan. Pinalagan niya na Malacanang. Masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Bistado sa magkahiwalay na operasyon sa Camarines Norte at Zamboanga del Sur ang iba't ibang peke at smuggled umanong sigarilyo. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive.
Simpleng information drive lang sana ukol sa pagbebenta ng mga iligal na sigarilyo ang pakay ng Provincial Highway Patrol Team ng Camarines Norte sa mga tindahang ito sa Talisay kahapon, pero nauwi sa pagsuko ng mga retailer sa kanilang mga paninda na smuggled at peking sigarilyo pala. Natakot sila kaya sinuko nila? Well, ang impression natin dyan ay natututo sila dun sa ginawa po nating information drive. May mga pagkakataon na patago po ito na binebenta. At meron din naman ding openly kasi hindi nila alam na smuggled. Lahat walang graphic health warning na dapat nakalagay sa bawat pakete ng sigarilyo. Ano pong kanilang violation? Well, unang-una po dyan yung ating pong Republic Act 10643 or yung ating pong graphic health law. At kasama din po dyan yung ating pong Republic Act 8242, yung ating pong BIR code, no, yung sa revenue or taxes po natin. Kinumpiska ang mga ito ng HPG. Kahong-kahong smuggle at peking sigarilyo rin ang nadiskubre sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa gitna naman yan ang isinagawang anti-carnapping operation ng Highway Patrol Group sa lugar. Huminto ang isang sasakyan 200 meters ang layo mula sa checkpoint. Pero nagtakbuhan ang dalawang sakay papuntang Palayan. Nang lapitan ng mga pulis ang nasabing sasakyan, nabisto ang kahong-kahong sigarilyo na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Ito po yung nagagaling sa southern part ng Mindanao area. At ito po ay inaakyat papunta po rito sa atin sa Luzon through land. Natukoy na ang may-ari ng sasakyan at inimbitahan na raw ito para magbigay linaw kung ninakaw o nabenta ang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Umabot na sa 57 pulis ang kinasuhan kaugnay ng umano'y hazing sa Lamitan, Basilan. 3 patrolman ang dagdag sa mga isinangkot sa pananakit ng kanilang kabaro. Sa mga nauna namang kinasuhan, 24 ang nananatiling unaccounted. Binibigyan sila ng pagkakataon ng PNP na mag-report bago maituring na AWOL o absent without official leave. Inatasan na rin ng National Police Commission ang pagsasagawa ng administrative investigation laban sa mga sangkot. Pinapag-disqualify ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang 3 abogado ng mga biktima ng drug war. Kabilang sa kanilang ipinunto ang umano'y conflict of interest. Nakatutok si Salima Refran. Higit 1 linggo bago ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pinapadisqualify ng kampo ni Duterte ang 3 sa mga abogado ng mga biktima ng Duterte drug war. Yan sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres at Attorney Nicolene Arcaina na pinatatanggal ng Duterte camp dahil sa umano'y impediment to representation at conflict of interest. Sa 11 pahinang dokumentong sinumite ng legal team ni Duterte, ipinunto nilang dating magkakatrabaho ang 3 sa Center Law, isang NGO na nagsusulong ng human rights, freedom of expression at pagtalima sa international law. May pagtutol ang depensa sa ugnayan ng 3, partikular kay Arcaina na itinalagang case manager ng mga biktima na may conflict of interest daw sa isa pa niyang ginagampanang papel. Hindi malinaw kung ano ito dahil redacted o hindi ito isinama sa public version ng dokumento. Pero hindi raw ito magiging fair o patas dahil magkakaroon daw sila ng access sa ebidensya na para dapat sa paglinis ng pangalan ni Duterte. Kaya bukod sa pag-disqualify sa 3, hinihingi rin ng kampo ni Duterte na suspindihin ang kanilang access sa mga case record habang wala pang desisyon ang pre-trial chamber. Nauna na ring ipinunto ng depensa ang mga pahayag ni Butuyan sa media na bumabatikos kay Duterte at sa kanyang abogado. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga abogado. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pinagkokomento ng Korte Suprema si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ang Independent Commission for Infrastructure sa petisyon ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa mga umano'y anomalya sa flood control project. Sa petition for certiorari ni Ko, kinukustyon nito ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na may probable cause para kasuhan si Ko at iba pang individual ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds. Kabilang din sa hiling ni Ko ang pag-i-issue ng temporary restraining order. Pero walang inilabas na TRO ang Korte Suprema. Binigyan ng Korte Suprema ang Ombudsman at ICI ng 10 araw para magkomento. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano,
Handa na ang kanilang counter-arguments. Sinusubukan naming kunin ang pahayag ng ICI. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Standing ovation ang natanggap ng pelikulang 58 ng GMA Pictures sa 2026 International Film Festival Rotterdam sa the Netherlands. Deserve yan dahil pasok din ang pelikula sa top 10 audience choice sa festival kaya extra proud ang bidang si Glyza De Castro. Makichika kay Aubrey Carampel. Surreal kung ituring ni Glyza De Castro ang kanyang pagdalo sa 2026 International Film Festival Rotterdam sa the Netherlands para sa world premiere ng pinagbibidahang GMA Pictures film, ang 58th. Lalo na nang nakatanggap ito ng standing ovation mula sa audience. They stood there clapping and staying after the screening. Wow. So parang pagtingin ko kay Direk, tapos naiiyak siya kasi hindi niya in-expect yun. Kasama niya roon sina GMA Pictures Executive Vice President and Senior Vice President for Public Affairs Nessa Valdelion at Film Director Carl Joseph Papa. Out of more than 400 films na ipinalabas sa festival, nakapasok sa top 10 audience choice ang 58. Nakasentro ang 58 sa isa sa mga biktima ng Maguindanao Massacre, ang photojournalist na si Reynaldo Bebot Momay, na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang katawan. Ang yumaong si Ricky Davao ang gumanap sa karakter at si Glyza ang gumanap sa kanyang anak na si Reyna Fe. Sabi ni Glyza, matapang ang pelikula at karangalan para sa kanya ang iportray ito. Personal din ang impact ng movie para sa kanya. Gusto rin niyang bigyang hustisya ang karakter at maging boses ng mga naging biktima ng itinuturing na darkest period in Philippine media history. Nakaka-relate ako dun sa love for father eh. Kasi habang ginagawa mo yun, hindi mo maiwasan na makonsume ka nung pain na yung darkness. 'Di ba? Emotionally, siya eh. May mga nangyayari ba mabigat siya. Feeling ko, matatapang yung characters na ginagampanan ko kasi pinapatapang din niya ako. Bilang si Glyza. Bigla akong tumatapang. Bigla akong nai-inspire na, alam mo yun, mas mabigat pa yung pinagdadaanan nila, mas masakit pa, di ba? Tapos sa dami ng problema na kinakaharap natin araw-araw, minsan iisipin mo, ang liit lang pala ng pinoproblema ko sa buhay. Parang sa akin, tinutulungan niya ako bilang si Glyza na maging malakas, na ma-inspire, at mas magkaroon ng mas malalim pang purpose sa buhay. Wow! Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.